Agila, parang ginanon yung mundo, yung ganyan. Hindi ko maintindihan kung not even from an artistic point of view, hindi ko siya maintindihan kung anong message na gustong i-come across. So pinaglaban ko, kasi sabi ko, ako naman ang gumawa ng original niyan, hindi yan pwede. So, ang ginawa ko, binago ko, no, hindi ko pa rin tinanggal yung clause. Kasi yun nga, kailangan maging consistent with the feast. Kaya nga po, yung Agila, nagkaroon ng dalawang clause. No? At bit niya yung banner or yung scroll ng what is supposed to represent the draft of the federal form of government sa Pilipinas. So, doon sa buong kwento even about the logo, even about the establishment of the party, ang hindi nawawala po dun sa dalawang kwento na yan, si Digong at saka si Federal Form. Ngayon, fast forward, ginawa nating official candidate si BBM bilang presidente sapagkat nandun pa rin naman yung Duterte name. Kasi nga, at that time, talagang niluluto yung unit team. So, nandun pa rin. Hindi pa rin nawawala si Duterte. So, nagkaroon ng election, nagkaroon ng landslide, pinakamalaking electoral mandate na pwedeng ibigay sa isang presidente at vice-presidente. Pero ano nangyari? Hindi pa nga umiinit yung puwet nung sa Malacanang, pinagplanuhan na nilang tanggalin si Duterte. Inumpisahan na kaagad nilang planuhin ang pagtanggal kay Duterte. Hindi ako nagtataka. Kasi makikita naman natin Makikita natin ang naging istorya ng Marcos government. Nakita natin. Nasa social media, nasa dyaryo, nasa TV. Basta alam natin lahat kung ano nangyari. Ano nangyari? Yung umpisa pa lang. Tingnan ninyo yung kawalang hiyan itong Marcos government. Tingnan nyo. Hindi lang kawalang hiyan, kawalang respetuhan, kawalang utang looban. Ang unang-unang ginawa, sinibak si Vic Rodriguez. Bago sinibak si Rodriguez, ako mismo sa telepono ko, nakatanggap ako ng 160 intelligence reports sa mga kabalastugan kuno ni Vic Rodriguez. Sino na nagpadala? Si General Lanchon. Hindi niya pwedeng itanggihan sapagkat nandito pa rin yung Viber chat namin dalawa. So, noong una, gusto ko maniwala. Hindi ko naman kilala si Attorney Vic Rodriguez. Gusto ko maniwala. Pero, alam naman natin ang nangyari, dinahilan lang pala yun para siya sibakin. Ngayon, nung sinibak si Attorney Vic Rodriguez, talagang kinita ko siya. Kinita ko si Attorney Vic Rodriguez sa tulong ni Brother Asam. Nung nag-meet kami, sinabi niya sa akin, walang katuturan lahat siyang mga intelligence reports na yan. At dapat nga, kasuhan nila ako. Pero ano nangyari? Kahit na isang kaso, wala silang isinampa. Sapagkat puro kasinungalingan lahat yung intelligence reports na yun. So, ano ba ang kadahilanan kung bakit talaga siya sinibak? Sinibak siya sapagkat gusto niyang mag-establish ng isang good governance na gobyerno. At ito naman ay tinutulan ni Lisa Araneta Marcos na inexplika ni Atty. Vic sa kanyang libro. Kung gusto niya lang questionin yung mga sinulat ni Atty. Vic Rodriguez, bakit hindi nila pailan ng libel? Bakit hindi nila pailan yung libro na ipatigil ang pag-imprenta niyang libro na yan? Sapagkat yun ang katotohanan. Yes! Kaya ko ito pinapaliwanag sa inyo mga kapatid. Kasi nga, nasa isang partido tayo na ang konsepto is federal form of government. Pero anong ginawa ni BBM? Anong ginawa niya? Umpisa pa lang ng administration niya. No, that is not my priority.
Tila wala nang pag-asa ang federal form of government. Eh yun ang tinayo natin itong partido na ito dahil doon, tapos hindi niya ipupush. Ha? Hindi niya ipupush. Tapos pinupush natin ang good governance, pinupush natin ang honesty, pinupush natin ang anti-corruption, and yet, ano ang nakikita natin lahat ngayon dito sa ating kapaligiran? Corruption talaga, here, there, and everywhere. Kaya ako, I hold a different view. Pasensya na po, because we have the freedom naman to speak. I hold a different view that this party, that this faction of the party continues to support this government. I hold a different view. Sapagkat tayo po, pwede tayong tumayo sa sarili nating mga paa, sa sarili nating mga prinsipyo. Hindi tayo pwedeng maging sip-sip-buto lang kay BBM sapagkat hindi naman niya tayo pinapansin in the first place. Hindi naman niya tayo pinapansin in the first place. Bakit pa tayo magpupumilit, lumapit sa kanya? Bakit hindi na lang natin ipaglaban itong partido natin sapagkat hindi naman nila tayo pwedeng tanggalin as members? Wala silang karapatang tanggalin tayo. So, I ask all of you to make a stand. Sabi nga ni Brother Asan dito, I'm not even convincing you to join whatever group. Pero, just make a stand. Just make a stand. Kasi naman, we are all responsible adults. Alam naman natin eh. We don't have to be convinced by everybody or by anybody for that matter. Klaro naman lahat ng mga issues eh. Tingnan nyo na lang yung nangyari lately sa Congress eh. Tingnan nyo na lang. Tingnan nyo na lang how Congress prostituted Congress. Sila na yung prosecutor, sila na yung court of law, sila na yung detention center. Lahat na. Saan ka naman makakita? Isang teacher ng UP. Magkano naman ang sweldo ng teacher ng UP? Naging congresswoman. Pero ang mga bags, Hermes, Dior, ang mga Patek Philippe, ang mga sapatos, Manolo Blahnik, Mac and Mac. Saan ka naman makakita? 240,000 lang yung population mo, pero yung ayuda mo is 300 million. Ang infrastructure projects mo is 3 billion. Saan ka makikita? Sa Congress kasi, hatchet woman ni Romualdez, si Kimbo. So, ano na nangyayari? Si Saldico, chairman ng Appropriations Committee. Hindi natin alam. Siya pala ang nakakuha ng kontrata sa Tacloban worth 6.9 billion. Oh, si Martin Romualdez, yung kanyang RIM management system. Katakot-takot na mga kumpanya ang pinagkukuha. Tapos, BBM pa rin tayo. BBM pa rin. Hindi, BBM resign. Kaya mga kaibigan, ganun lang po. Kasi po, I hate to say this, but I will not, I cannot join any to support BBM. My cry and my protest is to defect from this government. Thank you.